the point. Live on the spot. On the spot. Oras sa 9 minuto na magkalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Live. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan. Straight to the point. Muli magkakasama. Ito yung lingkod Brad, Eugene Gapo, Depensor Katoliko. At sa episode natin sa gabing ito, pag-uusapan natin ang isang nagawang katanungan na naghamon ang isang Seventh-day Adventist na si Clint Mark Majos Burlas. Kung inyong nakikita po sa screen, ayan naghahamon po siya, kinilang daw. What is Conciliar Magisterium? Mga Catholic Faith Defender, sagot. Ayan yung post niya sa kaniyang Facebook. At bibigyan natin yan ng linaw ang kaniyang katanungan with regards about magisterium. At bibigyan din natin ng linaw kung bakit ang simbahang Katolika meron tayong magisterium. At kung ano ba ang ibig sabihin ng ating simbahang Katolika ang tinatawag natin na magisterium. Bagong lahat, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, once again, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunan straight to the point. Diyan sa punto por punto na nanood sa ating live, magandang gabi. Lalong-lalo na kay Reverend Father Darwin Getgano at sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ating mga nag-follow, nag-sponsor, magandang gabi sa inyo. Di ko na lang babanggitin yung pangalan ng ating mga sponsor. Diyan sa sa Diocese of Dipolog, si Father Ramil Corong, isang diocesan Catholic Faith Defender Bible Apostolate Director. At sa mga nanood sa ating live, Sister Jang sino ba ito? Kaninyar Jugkort, magandang gabi bro. Lang, saan mababasa sa Biblia na araw ng Diyos ang araw ng tao ay 1,000 ng Diyos? Salamat. Mamaya na yan, sir, sasagutin ko yan, sir. At nag-explain pa tayo sa tawag nito sa with regards about magisterium. Kasi ang tawag nito, ang isang post ng Seventh-day Adventist, tatanong siya, ayan what is Conciliar Magisterium? Actually, hindi lang yan hindi lang yan ang dapat nating sagutin. We have to answer the meaning of 3 kinds of magisterium. Kasi meron tayong 3 uri ng magisterium. Magandang gabi kay Kwan. Kay tawag nito itong dating protestanting si Brother Jess Mikulob Arjuna. Isa po siyang membro ng UCCP at nagkatoliko na rin. Isa po siyang membro ng UCCP at ngayon ay naging ganap na siya na Katoliko. Sino ba ito? Si Ronald Abaw. Sige, mag-comment ka lang dyan ng mag-comment. Mga trash talk, kahit ano pa i-comment nyo, comment na kayo.
para dagdag na rin count ni Mita. Ayos, magkakapira ako sa inyo nito. Comment lang kayo ng comment. Huwag kayo maya. Ito, papansinin natin yung mga komento ninyong formal. Pag hindi naman formal, ay bahala na kayo. Comment kayo hanggang saan ninyo gusto. Comment kayo ng comment. Bahala na kayo kung anong i-content ninyo sa comment ninyo. Basta may mag-comment lang kayo. Ayos na sa akin yan. Dagdag yung mga basher. Dagdag rin kwenta ni Mita yan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Lakbay Katoliko at sa lahat ng mga channel ng mga Katoliko, sa mga lahat ng Facebook page ng Katoliko, i-subscribe ninyo, i-follow ninyo. Kasi marami tayong matututunan. At sa lahat ng mga nanonood sa mga live ng Katoliko, ay sino ba itong sikon? Mag-reply muna tayo sa ating mga listeners, ating mga viewers. Ayon pa sa isang Seventh-day Adventist, magandang gabi mga ka-viewers. Ka-viewers tayo hindi tayo marunong mag-kuhan dyan kasi iba yan sa atin. Mga kalakbay, lakbay Katoliko. Pero ngayon, programa natin straight to the point. Straight to the point. Okay, oras 16 minuto na magkalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Magandang gabi po sa lahat at welcome sa ating palatuntunan straight to the point. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon, magandang gabi sa inyong lahat at welcome sa ating pagtalakay dito po sa ating programa straight to the point. At ngayon nga, ano ba itong magisterium? So when we talk about magisterium, Katoliko ang involved dito dahil tayo po ang originality ng magisterium. Wala po ito sa ibang sikta. What is magisterium, by the way? So talking about magisterium, mayroon tayong babasahin na a practical Catholic dictionary. Normal na magbasa tayo ng sarili nating dictionary dahil tayo po ang panimula or the source of magisterium, and we are the owner of the term magisterium. Yung kung ano yung magisterium, tayo yan, atin yan. So batay dito sa practical Catholic dictionary nitong pahina, babasahin natin to sa magisterium, pahina 138. Ito yung mababasa natin. The divine authority of the church to teach magnificent or the cantico, iba na ito. The divine authority of the church to teach. Ito yung meaning ng magisterium. See also authority of the church. Babasahin natin tong authority of the church. One of the three chief attributes characteristic of the church. And attribute is the equality, which means to belong to a certain person or thing. Authority belongs to the Catholic Church. It is the power given by Jesus Christ Himself to teach, to sanctify, and to govern the faithful in spiritual matters. Kaya nga, may mga Seventh-day Adventist na nagsasabi, iniba ninyo ang Saturday to Sunday. Sa inyo lang pala simbahan yan, normal. By the authority of the church, by the power of the church. Kasi, babasahin natin yan mamaya. Tuloy natin to basa. The authority of the Catholic Church to teach is called magisterium. This authority was given to the church by Jesus Christ when He said to the apostles after His resurrection, "Go therefore and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, even unto the consummation of the world. St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. The Pope has the highest teaching authority in the Church. The Church also has the authority to sanctify, that is, to administer the sacrament. It's one of, mahaba ito eh. It's one of the seven sacrament was given to the Church by the Christ Himself, by Jesus Christ Himself to give grace. So, babasahin natin to, konti lang to. The power of the government to rule is called justification. The authority of the Catholic Church to govern is also called justification. The Catholic Church is the spiritual society founded by Jesus Christ, and it has government. Jesus Christ is the real head of the Church, since is under the guidance of the Holy Ghost. He is the invisible head of the Church, while the visible head of the Church and the deputy of Jesus Christ is the Pope. With the bishop under him, the Pope holds the governing authority of the Church. Jesus Christ first gave His power to govern to Saint Peter and the other apostle. To Peter He said, "And I say to you, you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. And I will give the keys of the kingdom of heaven. And whatever you shall bind on earth shall bound in heaven, and whatever you shall loose in earth shall loose in heaven." St. Matthew chapter 18 verse 18 to 19. The key of the kingdom given to St. Peter are the symbol of the authority. See, the power of the authorities. Ito lang muna. Ngayon, ang tawag nitong magisterium, tayo lang pong simbahang Katoliko ang meron ito. Question, di ba? The divine authority of the Church, di ba yung banggit sa atin sa Practical Catholic Dictionary with regards about magisterium? Now the question is, ano ang aslang bakit hindi nila tanggap ang Protestant na bunga lang sila ni Martin Luther, ang isang paring Katoliko noong 15th century? Bakit hindi nila matanggap ng mga si Yonasin sa YouTube channel natin? Magandang tanong ito, mamaya sasagutin ko yan. Ang magisterium is divine authority of the Church po ito. Ngayon, since divine authority of the Church po ito, mayroon tayong tatlong uri ng magisterium, kinds of magisterium. Ano po itong three kinds of magisterium? Una, itong tinatawag natin na itong ordinary magisterium. At pangalawa, itong tinatawag natin na conciliar magisterium. Kaya nga nagtatanong itong si tawag nito, si Clint Mark Madhus Burlas, sabi niya, what is the conciliar magisterium? Di ba? What is the conciliar magisterium? Ngayon, ang conciliar, ang pangatlo, ito sisiting muna natin tong OBS natin. Ang pangatlo is yung tinatawag natin na pontifical magisterium. Para maunawaan ng lahat sa ating mga viewers, iisa-isahin ko muna ito sa pag-explain kung ano ang ibig sabihin ng ordinary magisterium, conciliar magisterium, at saka itong pontifical magisterium. So, we have to discuss it and we have to give the meaning. Mayroong nagsasabi sa akin na Seventh-day Adventist, yung pinasa ko yung meaning, sa Google lang yan nyo kinuha. Dapat sana sarili yung meaning. Aba, hindi pwede yan. Kapag kung ano yung meaning sa magisterium, din yun na yun.
Hindi na tayo gagawa pa ng sarili natin butas para magkaroon tayo ng sariling interpretasyon, sariling meaning ng magisterium. Wala na yan. Ibang usapan na yan. So, what is the ordinary magisterium? When we talk about ordinary magisterium, it is when the bishop of the church teach what the church has always taught. They teach basic of Catholic faith. So, yun yung mga, halimbawa, bakit tayo magsa-sign of the cross? Mga apologetic, basic yan, di ba? O bakit mag-genuflex tayo pag kaharap natin yung tabernacle? Bakit luluhod tayo? Bakit magbow tayo sa altar? Di ba yung ganon? Mga basic yan. Bakit magsa-sign of the cross tayo kapag pasok tayo, pagdadaan tayo sa simbahan? Bakit luluhod talaga tayo sa harap ng inside the Adoration Chapel? Anong meron dun sa loob ng Adoration Chapel? Di ba? Yan yung mga basic. Alam niyo siguro kung ano yung basic, basic Catholic faith. Paano magdasal? Ano yung mga Our Father? Ano naman yun? Ano yung Hail Mary? Anong Our Father? Di ba? Paano mag-rosary? Mga Catholic faith. Yan yung ibig sabihin ng tinatawag natin na ordinary magisterium. Yung conciliar magisterium naman, ito yung tanong ni tawag nito. Tinan nyo, yung tanong ni Burlas, yan yung sinabi niya na what is the conciliar magisterium? Ang ganda ng tanong niya, sa tatlong uri ng magisterium, yung pang conciliar magisterium yung tinatanong niya, bakit kaya? We have to give the meaning of tinatawag nating conciliar magisterium. The conciliar magisterium involves all bishop of the church, lahat ng mga obispo, being called together, tinatawag sila lahat to form a council to discuss the church teaching and issue. So magtitipon-tipon yan, lahat ng mga obispo to discuss the church teaching and issue. The most recent council was held in 1960s. Saan ba ito nangyari? When the Second Vatican Council took place. Kaya nga, meron tayong Vatican II. Speaking of the Catholic doctrine, meron tayong Vatican II. And then, speaking of the New Book Knowledge, ano ang Vatican II? Kaya nga meron tayong isang libro ng Vatican II documents. Kaya meron tayong libro na ito. So speaking of Vatican II, ano ang deklarasyon sa atin ng history with regards about Vatican II? So we have to read the New Book Knowledge Encyclopedia, volume 16. Tignan natin to. Pahina 299. Ano ang binanggit sa atin dito sa history? Vatican Council to. The purpose of the Second Vatican Council was to bring about a spiritual renewal of the church and to work for unity among Christians. The people also describe its purpose as bringing the form of the Christian message up to date to meet the needs of modern man. Ito ang kadahilanan kasi modernong tao na tayo ngayon. Nasa high technology na tayo. So, pagka high technology, kaya nabuo itong Vatican Council to. Ano ulit ang Conciliar Magisterium? Yung tinatawag lahat ng mga obispo to discuss the some church teaching and practices. Kaya nga, kung itutuloy natin yung basa sa kahulugan ng Conciliar Magisterium, including the Mass, being able to celebrate in the vernacular language, which refers to the local language of the country or place that Mass is celebrated. Meet modern people, modern man, kung ano yung mga need nila. Siyempre, kaya nga dati, baka magtataka kayo,
Brad, di ba, Latin Mass po yung una. Di ba, mga misa natin dati, Dominus Nobiscum, et cum Spiritu Tuo. Di ba yung ganon? Orimos, Latin po. Ngayon, sa Vatican to, nagkaroon ng development. Kaya ina-allowed na sa Conciliar Magisterium ang pwede na tayong magsilibrar sa sarili nating lingwahe. Kaya nga, meron tayong Bisaya, meron tayong Tagalog. Kung magmisa ang pare Ilonggo, wala na yan. Allowed na yan. Hindi kagaya sa atin noon, Latin talaga, Latin. Kung magmisa ang na Ilonggo, na yan, no? Wala na yang sasawayan pa. Ibig ko bang sabihin dili man daw katunay na Catholic patipender, ingon ang taga Cebu nga, panos naman ang isyu sir, sa una pa man o pa man COVID. O pa na, nasolba na isyu sir, karon pa mo, ayun nagiugkat, yung ano man. Pero nalang po yung makontent sa inyong mga Facebook. Anyway, balik tayo sa isyu. Sige, si Unmasking Lies, mag-comment ka ng marami. Trastok, sigapol, bahong lumot, dakong mataala. Trastok ka lang ng trastok, kahit isang sako. Para dagdag parinimita yan. Bahala ka na kung anong content mo sa kwan. Yung mga basher, kasali din yan sa atin, ha? Kasali din yan sa ano. Bro, pasensya na, hindi ka po muna makapasok dahil OBS yung gamit ko, ha? At ayusin ko pa to. Itong OBS ko, bakit nagkaganito? Dahil kuhan itong maghang pagka may bisitang pumasok dati, di naman to ganito Hindi ko alam kung anong nangyari, Hindi ko alam kung anong nangyari sa ating OBS. Baka may nagalaw dito. Eugene, gwapong tao, dagdagan mo pa. At anong mga content po dyan para dagdag ni Mita yan, ha? So yan po yung ibig sabihin na Conciliar Magisterium. Di ba? Kaya nga, yung misa natin, pwede na tayong magselebrar ng Bisaya, Tagalog, English, German, or in our own lingwahe, kung baga ika nga, in short, di ba? Yan yung ibig sabihin ng kwan, Conciliar Magisterium. Sa tawag nito, sa itong pangatlo, itong Pontifical Magisterium. Ano po bang ibig sabihin ng Pontifical Magisterium? Ang Pontifical Magisterium, isa po yung this is when a papal infallible statement is made, although only the Pope himself can make a papal infallible statement. He will have to consult another bishop by holding decisions beforehand. Anong ibig sabihin nito? Anong pinaka-example nito? Halimbawa, COVID-19. Diba, naalala ninyo yung COVID-19 na sinabi ng ating Santo Papa, magpabaksin kayo. Bro, Eugene, na ako'y gisend sa imong account. Anong ibig mong sabihin sa kuan? Sa message request? Sa message request ba? Anong account? My gosh. Improve mo naman yung spelling mo. Ano bang kuan sa spelling ko? Kung mayroong nagkamali sa spelling, hayaan mo na lang yan. I-edit ko yan mamaya. Sir, anong sa kuan, sir? Saan mo na isin, sir? Sa spam message? Tingnan ko muna, sir, gisin sa imong account. Saan mo na isin sa message? Mag-ingay ka lang, sir, wala dito sa ating kuan, wala dito sa kuan. Tiningnan ko. Ngayon, good evening, bro Eugene. Salamat si Sister Elizabeth. Yung mga may nagkakita sa atin na mali yung spelling natin, hayaan nyo na lang yan, i-edit ko yan mamaya. Pagpasensyahan na niya. Anyway, itong pasagit si Cyrus Glenn, si Henry Maraviles, tama gyud ni awa Katoliko ng daot dayon sa Katoliko. Mamaya babawasa tayo ng mga komento mamaya.
si Douglas Humawan. Gandang gabi po, si Brother AJ Amins. Ngayon, halimbawa, COVID, di ba? Yung Santo Papa ay sinabi niya na magpabaksin kayo as an act of love. Pero hindi yan doctrine, ha? Hindi yan official dogma talagang defeated na kailangan lahat ng mga membrong Katoliko sumusunod. Nagkaroon din yan sila ng consultation sa mga obispo. Yan yung tinatawag natin na Pontifical Magisterium. O kamusta dyan sa inyo sa Pinas? Okay ba yung mga tao dyan? Pwede ba nating turukan ng baksin dyan? Baka hindi pwede dahil allergy po yung mga ganun. Diba magkaroon tayo ng tinatawag natin na consultation, consulted. Okay ba dyan? Ano bang sitwasyon sa lugar ninyo dyan? Yung may, alimbawa, aside from COVID, yung may mga ibang issue na, mga ibang problema na yung Santo Papa, kailangan niyang kumonsulta ng obispo. Dito sa atin, meron tayong tinatawag na may magisterium din tayo sa Pinas, yung CBCP. Dapat kung ano yung itinituro sa CBCP, ay susunod tayo dahil divine authority of teaching po yan. Divine authority of teaching. Ngayon, ang sinabi ang sinabi ni Kristo kay San Pedro, and I will give you the keys, open and close parenthesis, authorities. Itong mababasa natin sa the Amplified Bible. Ngayon, ito palang key na sinasabi ni Kristo is the authority to teach. Meron tayong authority. Kung ano yung ipinagbabawal, ipagbabawal din yan doon sa langit. Kung ano yung pahintulot din yan doon sa langit. Bukas, sasagutin natin yung na-viral ngayon na si Padre Darwin daw, about yung sa inom, sa alak. Pinagpipistahan na naman ang Sabadista yan. Sige, ipanghatag na lang di ay ninyo, Mama Mire. Sige, comment ka pa ng comment dyan, Basir. Dagdag rin yan ni Mita. Huwag kayong mag-alala. Na anyway, tayo lang po simbahan Katolika na may magisterium. Sa ibang sikta, wala po silang magisterium. Dahil ang magisterium po, hindi nila tanggap yan. Being a Protestant, they do not accept the magisterium because in the first place, wala po silang magisterium. At halimbawa, Brad, kung mayroon man silang magisterium, Brad, ano ngayon? Paano magkaroon kayo ng magisterium na in the first place, wala kayong authorization at hindi kayo ang sinugo ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi kayo ang sinugo ng ating Panginoong Hesukristo in the first place. Kaya, malabo na magkaroon kayo ng magisterium at magkaroon kayo ng authorization. Di ba minsan na ang iba nagbahay-bahay na? Straight to the point. Live. Nagbabahay-bahay na itong iba. Kumakatok na sa bus, sa mga bahay, pinasok na rin. Di ba? Minsan pa nga yung iba namimigay ng white sobre. Alam ba ninyo na pinagbabawal yan sa atin simbahan at mismong si San Juan ang nagsabi na bawal po ang tatanggap tayo ng mga white envelope, mga ganon, yung mga sir, donation lang sir, sa simbahan sir. Anong sabi ni San Juan dyan? Huwag kayong tatanggap. Ito, mayroon akong babasahin na sulat ni San Juan regarding about na doon sa mga taong nangaral na may dalang mga yan. Sa ikaduhang sulat, sa pangalawang sulat po ni San Juan, chapter 1, verse 7. Babasahin natin to sa Tagalog Bible. Ayan, yung Tagalog natin. Babasahin natin tong pangalawang sulat ni San Juan, chapter 1, verse 7. Ano ang banggit ni San Juan? Sapagkat nagkalat
sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Di ba? Nakita ninyo? 8. Na mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Salip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Diba? Sa Bisayan na Biblia, sa Magandang Balita, Mayong Balita Biblia, ito ang banggit sa atin ni San Juan. Kay ang toyo sa ilang pagpanaw, mauman ang pag-alagad kang Kristo. Wala sila modawat o hinabang gikan sa dili magtotoo. Yung binasa natin kanina, pangalawang 1, dito pala pangatlong sulat ni San Juan. Ayan o. Basahin natin tong pangatlong sulat ni San Juan City. Mali yung binasa natin na na talata. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Kaya huwag ninyong tanggapin na Brad, sa barangay hall merong pamimigay si pastor. Wala na yan. Huwag kayong tumatanggap ng kung ano-anong mga tulong galing sa mga hindi sumasampalataya sa atin. Ngayon, pag sinabi natin na magisterium, way Catholic is tayo lang ang meron dyan sa magisterium. Pag sinabi, meron nag-comment sa atin na yung magisterium daw ay kasinungalingan. Ibig sabihin, kasinungalingan pala ang tawag nito si Kristo. Dahil siya mismo ang nagbigay dyan kay San Pedro. At tiknot, alalahanin ninyo na si San Pedro ay noong namatay, hindi niya pinamimigay kung sino-sinong tao lang. Kaya nga ang pumalit ni San Pedro bilang isang Santo Papa ay si Pope Linos. Si Pope Linos ang pumalit. At yung sinabi ni Kristo sa kay Apostol Pedro, I will give you the keys. Hindi sinabi ni Kristo na, oy, Pedro, mag-duplicate ka nito bigay mo ito kay bigay mo ito kay Ellen White or kay Felix Manalo. Wala, di ba? Walang ganun, pre. So kaya nga nasa kamay, nasa desisyon po, nasa Santo Papa po ang authorization. Nagtataka ako nitong mga nasa ibang sikta ay nangaral sila gamit yung Biblia. 'Di ba? Nangaral sila gamit ang Biblia. Ang tanong, meron kaya silang tawag nito? Yung mga authorization, ano? Hindi ko alam. Saan sila kumuha ng authorization? They only have the authority to preach is our Pope, Cardinal, Obispo, at yung mga pari natin. Since yung mga pari natin na sobrang busy kasi magkakaroon pa na misa, hindi lahat na maokupar ng pari ang tawag nito, yung mga activity or yung mga gawain sa loob ng simbahan. Kaya nagtalaga ang ating simbahan ng mga Catholic Faith Defender na suportado yan ng ating mga kaparian. Ayon sa ating Acts and Decrees of Plenary Council of the Philippines. Ayon yan, suportado yan sa ating mga kaparian. So ngayon, kaya nga, hindi lahat makakaya ni Father dalhin. Kasi halimbawa, si Father may misa. Paano niya magampanan ang, halimbawa, kung si Father nagturo siya ng katikismo sa elementarya tuwing hapon,
paano magampanan ni Father yan kung mayroon siyang misa? So kaya nga, hindi lang si Father ang nag-iisa, marami po kami. May katikista, may Catholic faith defender, may lector. Alangan naman kasi si Father pa yung magbasa ng Ebanghelyo, siya pa rin magsalmo. Ha? Siya pa rin magbasa ng second reading, first reading, ganun. Kaya nga mayroong lector sa loob, mayroong mga Bible apostolate, mayroong mga lecturer. Ito, ang gandang tanong ito sa YouTube channel natin nakuha. Ang gandang tanong ito. Bakit ang mga protestante ay hindi naniniwala sa ating magisterium? Bakit daw yung mga protestante hindi naniniwala sa ating magisterium? Dahil in the first place, sa pagkakaalam ko, ako, medyo Bisayan term, taod-taod na ba? Na nagbasa tayo ng Biblia at nag-aral. Ang demonyo lang ang hindi pwedeng tumanggap sa magisterium. Dahil ang magisterium, halimbawa, bakit hindi tanggap ng demonyo ang magisterium? Kapag sinasabi sa Santo Papa, ikaw po ay magiging santo. Diba, deklarasyon ng Santo Papa, ayaw ng demonyo yan. Kapag sinabi ng Santo Papa, pinapatawad ang iyong mga kasalanan by the power and the authority of the church. By the power of the authority of the church, forgive your sin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ayaw ng demonyo yan. Talagang hindi katanggap-tanggap ng demonyo yan. Yung mga sacrament of confession, sacrament of baptism, kasi dyan po natatalo si Taning. At alam ninyo yan. Dyan po natatalo si Taning. Kaya nga in the first place, tayong mga Katolika, mayroon talaga tayong magisterium para hindi po watak-watak ang ating tawag dito, yung mga doktrina. Brad, kung mayroon kayong magisterium, kung hindi watak-watak yung doktrina niya, ano ngayon? Di ba nagkakaroon na rin kayo ng mga alitan, gadayad isyo? Kasi mayroon namang mga tao na nagtuturo sa kanilang sariling interpretasyon na hindi naman sinasang-ayunan ng magisterium. Kaya in terms sa mga ganyang klaseng senaryo, in terms sa mga ganyang klaseng problema, sagot po ng magisterium yan. Kaya nga, the magisterium will correct. Iko-correct yan ng magisterium. Di ba, yung gadayad isyo? Di ba? Sinagot agad ng CBCP. Kinokorek agad ng CBCP. Yan ang ibig sabihin. So, kung ano yung deklarasyon ng magisterium, we have to follow. Sino ba tayo para sumuwail sa magisterium? Na mismo nga ang Diyos ay naniniwala. Mismo nga ang Diyos nag-uki, sumusunod. Tayo pa kaya? Diba? Halimbawa, anong batayan niyang sumusunod ang Diyos? Ito, yung sinabi niya. Kung ano yung pinagbabawal dito, ipagbabawal din yan sa langit. So, pag sinabi na Santo Papa, bawal ito. Ito ang tama. Wala tayong magawa. Pag sinabi na Santo Papa, ayos, okay na, yung misa, pwede na tayong mag-vernacular language. Di pasok. Ganyan lang kasimple, magisterium. Authority, divine authority of the church. Babasahin natin ulit itong Practical Catholic Dictionary. Ayan a Practical Catholic Dictionary. We have to read this book. Actually, libreng bigay ito sa isang Biblia na nabili ko sa online. Hindi ko alam kung siguro magkano ito kung bibilhin. At yun nga yung sinabi ko na uulitin natin yung divine authority of the church. Yan po yung bibigyan natin ng pansin. Anong sinabi ulit sa tawag nitong magisterium? Ito yung banggit sa ating practical dictionary. The divine authority of the church to teach
Oh, di ba? Kaya ang teaching natin is divine. Halimbawa, dito sa sinasabi ni tawag nitong kung makikita nyo sa screen, itong si Clint Mark Borlas, ang sabi niya, what is conciliar magisterium? Halimbawa lang, diyan tayo focus muna sa conciliar magisterium. Ano ba talaga ang conciliar magisterium? Diba, binanggit na natin yung meaning kanina. Isa sa mga nakasaad doon is this council is made major changes in the church teaching and practices. So kasali na siguro itong mga tinatawag natin na ito basahin natin to This involved bishop of the church being called together to form council to discuss the church teaching an issue. Halimbawa, isang issue, Brad, viral ngayon. Si Mama Mary nagpapakita ni Tarpulano. Kasi social media na tayo ngayon, di ba? So agad-agad yan mag-viral, lalong-lalo na pag mag-post ka agad sa Facebook. Oh, Brad, viral ngayon sa social media ang bombing na nangyari sa Marawi. So anong meron? So diyan na mag-discuss na sila. Anong meron? Eksakto. Dahil yung 4 na namamatay, sila po ay talaga magsisikap yung isang obispo doon na nalimutan ko yung pangalan ni Bishop, na sisikapin nila, gagawa sila ng yung investigation o report at saka papilis na isasali nila itong 4 sa martyr of faith. So, mayroon na naman tayong mga 4 na Pinoy na naging santo. Oh. Meron. Ha? Meron na naman tayong 4 na Pinoy. Galing Marawi po yan, dinideklara, ipoproklamar pa yan. Igagawa pa yan ng investigation. Kapag sa santo, pag in terms of martyr, hindi na mangangailangan ang causes of the saint ng tinatawag natin na tawag nito yung miracle na magkakaroon talaga ng milagro bago di ba? So wala na pagka martir, ayos, mayroon na naman tayong paninibagong santo. Si Jeffrey rin yan na isang Seventh Adventist, walang martir sa kanilang simbahan, kawawa. Walang martir. Jeff, ano to? So wala, zero balance kayo. Kapag wala kayong martir, wala. Diba? So yan po yung magisterium, the divine authority. So kung ano yung tayo, kaya nga yung Biblia natin, kung napansin ninyo, mayroon tayong imprimatur. So pagka-imprimatur po, hindi pwedeng mayroong imprimatur, wala namang nihil obstat. Ibang usapan na yan. Nauna yung nihil obstat. Bakit nauna ang nihil obstat? Ang nihil obstat, siya po yung magsusuri. Halimbawa, gumagawa ka ng tawag nito, yung isang book na kung tawagin natin ay ito. Halimbawa lang gagawa ka ng practical Catholic dictionary. Ngayon, nauna dito ang nihil obstat si John E. Goodwin, isang censor librarium. Nauna dito yung nihil obstat. Ano ba ang ibig sabihin ng nihil obstat? Ang ibig sabihin po ng nihil obstat, basahin natin tong tawag nitong ating practical. Nihil obstat, Latin words meaning nothing hinders, that is, nothing hinders a book from being printed. The nihil obstat granted by the censor state that the book contains nothing in that against faith and moral. The granting of the nihil obstat does not mean that those who have granted it agree with the concert or opinion expressed. Yung legit talaga, legit ito, wala naman tong okay to. In terms of faith, in terms of doctrinal, walang hindi nagkakamali, granted.
pag nag-grant yung nihil obstat, saka na ang imprimatur susunod. Yan ang imprimatur. Magbasa tayo ng imprimatur. The permission to print or publish a book dealing with the Catholic subject of a religious nature. The word imprimatur comes from the Latin words or the same spelling, which means let it be printed when a bishop or someone chosen by bishop puts his imprimatur on a book. It is word that the book may be printed. Kung hindi nag-okay yung nihil obstat, walang approval sa imprimatur. Ngayon, kung napansin ninyo, ang Bibliang Protestante, di ba walang imprimatur? Anong dahilan? Sa kadahilanan, wala silang authorization. Kaya, as far as the history is concerned, yung libro natin na history dito, as far as the history book is concerned, tayong mga Katoliko ay nag-prohibit tayo na basahin as a doctrine, i-adapt natin as a doctrine ang tinatawag natin na yung mga Bibliang walang imprimatur, mga Bibliang walang imprimatur. Ayan, napakalinaw. So, nandyan lahat ang authorization. May nagtanong sa atin sa YouTube natin ngayon, bakit hindi naniniwala ng magisterium ang mga protestante? Itong 1 Timothy chapter 1 verse 13 to 14, pakibasa daw. Babasahin natin yan, ha? Anong meron? Pakibasa. Babasahin natin yan. 13, 14. Atat na atat siya. Gusto niya yung basahin natin. 13 to 14. Anong concern mo dyan, sir? Kahit na noong unay pinaglapastangan, inusig at nilait ko sila. Kaya sa kabila nito ay nakabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Yung pang si San Pablo dito ay under pa siya sa Judaism, o yung mga kwan. Pinasagana sa akin ang magandang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na matatagpuan sa atin, pagkikipag-isa kay Kristo. Kaya mayroon tayong magisterium na kung magkakamali ka, ikukuri ka sa magisterium. Kung ano ang deklarasyon ng magisterium, then we have to believe it. Kaya uniform teaching tayo kung magisterium yung pag-uusapan, kung pinag-uusapan. Pero kung ibang landas mo, doon ka, hindi ka nag-follow sa magisterium, ay bahala ka na. Wala na akong pakialam sa'yo. Walang kaligtasan sa siktang na pakipagkumpetensya sa simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo dahil ang Panginoong Hesus lang ang nagliligtas sa kanyang simbahan, sa kanyang katawan. Efesos 5:23. Oy, si Bradta Ahod Sugosyo, gandang gabi po sa inyo dyan, sir. At kamusta po kayo? Anyway, good evening, Brother Gapo, watching from Lapu-Lapu, Cebu, si Joshua Moridas. Dude, Sina, good evening, Eugene, at sa lahat ng nakaantabay sa gabing ito. Bro, ilan ang version sa Biblia? Ilan ang version sa Bible? Meron akong 82 version dito sa Biblia. Hindi ko pa naibili yung mga kailangan ko, ibang mga version, kasi wala akong ganun. Paano ko mabili yan, ha? So, kung maraming version, sir. Maraming version. Ako nga, naglikom ako ng 82, 81 plus versions of the Bible. Though yung King James version ko nga, 5. 5 version ko sa King James version, meron ako dito. At yung daming version talaga, sir. Yung Biblia. Meron nga ako dito mga Spanish, Greek Interlineal, mayroon akong Greek Tagalog,
Meron akong La Sagrada, wag lang yung Quran. Hindi sa atin yan. Ginagamit ko lang yan for magkaroon ng content sharing with regards about Islam belief. Anyway, yan po yung ating paglilinaw sa gabing ito with regards about magisterium. Take note, yung mga taong walang magisterium, yung mga nangaral na walang authorization, walang divine authority, that's fake. At bukod sa piki, baka siguro demonic contaminated yan. Straight to the point. Right. Yung mga, sabi pa ni Reverend Father Derwin Gitgano, yung mga pastor, mga walking pusis sila. Ano kaya ang itsura nitong mga taong ito? Nagpalakad-lakad, mga walking pusis. Kaya nga in the first place, kapag napanood lang nila yung cross natin, mag-react na kaagad, di ba? Nakakita lang sila ng kwintas natin, nag-react na kaagad. Walking pusis. Yeah. Mga walking pusis yung mga pastor natin. Anyway, yan po yung sana naunawaan na ng ating mga giliw na taga-subaybay sa ating programa. At magandang gabi nga pala sa ating lahat na nanonood, nakaantabay sa ating programa sa straight to the point at oras untop alas 9 ng gabi. Pagka ganitong mga senaryo hanggang alas 9 lang po tayo pagkagabi. At sa umaga marami tayong mapag-uusapan with regards about Bisayan kasi may mga Bisayan tayo na nag-comment doon sa ating live. Kaya nga pag Tagalog, pag Bisaya tayo Kaya mayroon akong Tagalog paggabi. So salamat nga pala sa sa mga tawag nito nakaantabay. Bana-bana. Hindi yan bana-bana ang magisterium. Divine authority na nga, bana-bana pa. Saan ka ba nagkakita ng divine authority niya? Bana-bana, anong klaseng kanyan? Anong klaseng reason na sabihin mo na talagang bana-bana, di ba? Walang bana-bana, boy. Bueno, wala na tayong sapat na oras hanggang sa susunod muli, Ito yung lingkod, Brady dyan ka po magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point.